Sa hindi po pag-abala, mga kapatid, mga nakatayo na lang din kayo. Ating buksan ang ating mga Bible. Matthew 6, starting at verse 2, hanggang verse 6 ang babasahin natin. Sabi dito, therefore, when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have the reward. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth, that thine alms may be in secret, and thy Father which sees in secret himself shall reward thee openly. Verse 5, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Verse 6, but thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which is in secret shall reward thee openly. At sa Ecclesiastes chapter 3, verse 7, sabi diyan, a time to rend, and a time to sue, a time to keep silence, and a time to speak. Tayo po saglit na manalangin ulit, mga kapatid. Hallelujah. Dakilang Diyos, muli kaming dumudulog sa iyo sa panalangin. Aming dalangin, Panginoon, na ikaw po ang magsalita sa amin sa gabing ito. Huwag ka nawang tumahimik, Lord, kundi nawa ibuka mo ang iyong bibig sa pamamagitan ng iyong lingkod sa gabing ito at mangusap ka at ipahayag mo po kung anong kailangan ng bawat isa sa amin. Ano mang po mga bagay na maaring sumagabal, maging hadlang, Panginoong Diyos, ay alisin mo nawa ito. Itama mo, Panginoon, kung ito man ay ang kalagayan ng aming mga puso. At hayaan na matanggap namin ng buong buo ang mga salitang ipapahayag mo sa amin sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat talata na aming pag-aaralan at ang mga salitang aming mapapakinggan sa gabing ito. Aming dalangin ito sa iyo at iling sa iyo pong dakilang pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And amen. You may be seated, mga kapatid. So magandang gabi po sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoon. So si Brother Jeremy po at si Sister Bam ay nagpaabot ng kanilang paumanhin sa gawain sapagkat hindi sila kapwa makakadalo ngayon. Si Jeremy ay nasa school pa at last day nila ngayon sa kanilang thesis at talaga pong kailangan na matapos dahil bukas na daw po yung deadline nila. At si Bam naman ay may inasikaso sa Naga at bumibiyahe pa lang daw po siya. So sabi ko lang sa kanila ay pakinggan na lang nila sa FB natin o kaya naman kung may upload na sa YouTube ay subaybayan na lang nila sapagkat mahalaga ka ako yung paksa natin sa gabing ito. So sa ilan ng mga hindi nakadalo at hindi pa rin nagpapaabot ng paumanhin, patuloy natin silang tinatawagan. Isang napagandang order nito, mga kapatid, na kung merong hindi makakadalo ay malaman natin, magkaroon ng abiso sa mga nasa live para bagamat hindi tayo kita dito ng Wednesday o kaya may mga kapatid na hindi nakakadalo ng Sunday, ay meron pa rin komunikasyon. At hindi napuputol yung ating komunikasyon. At kung minsan kasi kapag hindi na nakadalo ng gawain, naka-absent ay nahihiya na. So minsan ay hindi talaga nating maiwasang hindi makadalo. Pero napaganda na meron tayong mabuting asal. Ugali yan eh. Yung marunong tayong magpaabiso at magpaalam. So patuloy nating ini-encourage ang mga kapatid na ilagay sa tamang lugar ang ating pag-absent sa gawain.
para hindi rin po, kasi ano din yan sa inyo makaka-apekto din yan sa inyo. So napakainam na may mga kapatid na nagpa-practice nito at nagpapaabot ng kanilang paumanhin at excuse, mga kapatid. So sa gabing ito, sa hindi po pag-abala, nais ko pong mangusap ng isang simpleng paksa lamang marahil, at kung ang Panginoon na pong bahalang magdagdag sa inspirasyon na ilinagay niya sa aking puso. So ang topic natin ay may pamagat na The Beauty and Power of Silence. The Beauty and Power of Silence. At habang binubulay ko ito, ay maraming realization na naman ang ibinibigay ng Panginoon sa akin. At I hope and I pray na itong paksang ito ay maging realization din po sa ating lahat at makatulong sa higit pang pagkaunawa sa kalooban ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin at kahit man po sa kanyang iglesia at sa pangkalahatang layunin niya, mga kapatid ko. So binasa natin ang Ecclesiastes chapter 3 verse 7 na kung babasahin natin ang verse 1 nito, ito ay pamilyar na sa atin sapagkat malimit na natin itong pag-aralan at basahin. Ito ay tumutukoy sa mga panahon at layunin ng Diyos. Kaya sabi diyan, sa verse 1, to everything, there is a season. Sa lahat ng bagay o sa bawat bagay ay may kapanahunan. At panahon sa bawat panukala, ibig sabihin layunin or purpose sa silong ng langit. So inisa-isa dito ang ilang mga nararanasan ng tao sa ibabaw ng lupa, a time to be born, a time to die, etc. Pero pagdating sa verse 7, dito natin kinuha yung ating paksa sa gabing ito, sa talatang ito, a time to rend, panahon ng paghapak or pagpunit. At kapag nagpupunit po, mga kapatid, maingay yan. Di ba? Alam niyo po, ang mga Israelita noong unang panahon, ang mga Hudyo, kapag sila ay nagkakasala o nagkakamali o kaya may mga bagay na nagaganap sa kanila, ay sabay-sabay silang nagsisira, naghahapak ng kanilang mga damit. At yung mga damit po nila, mga malulutong, makapal yan. At talagang sinisira nila yan. At nagsasaboy sila ng abo sa kanilang ulunan. At yan ay pagpapakita nila sa Panginoon ng kanilang matinding pangangailangan. At meron ding namang panahon ng pananahi. Hindi yan yung pananahi na kagaya ng panahon natin ng mga dimakina na. Naisulat yung talatang yan nung unang panahon na ang pagtatahi ay yung mga nanay natin kapag nagtatahi yan, nagsosolo yan. Di ba? Naalala ko yung mama ko kapag may mga sira yung damit namin, makikita mo yun sa sulok, sa sala, na nag-iisa, na napakatahimik niyang nagtatahi. Di ba? Na-imagine nyo ba? Nung unang panahon, yung mga lula natin, kadalasan, lula, magulang na babae, ang nagtatahi at yan ay napakatahimik, napaka-focus nila, napakaseryoso nilang nagtatahi na dapat maayos yung kanilang tinatahi. At ipinararel yung talagang literal na mismo na may kinalaman sa pananahimik at sa pagsasalita. Kaya yung kasunod, sabi diyan, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita. So merong panahon ng pananahimik, mga mahal kong kapatid, at merong panahon ng pagsasalita. At kung pag-uusapan ang ginagawa ng ating Panginoon sa mga panahong ating kinabubuhayan, alam niyo po, tahimik na po ang Diyos simula nung makapasok ang Antikristo sa iglesia. Sa panahon ni Apostol Pablo, nung ang anointing ay leon, talagang makikita mo yung leon na parang kulog na dumadagong-dong kapag yan ay umungol. Kaya naman yung mga apostol nung panahon na yon, sila Pedro, sila Pablo, sa kanilang mga pangangaral ay walang kinakatakutan, mga kapatid. Hindi sarado ang kanilang mga bibig. At ang Espiritu Santo ay taglay nila. At nung unang dumating ang ating Panginoon, yung pagitan ng Old Testament at ng New Testament, 400 years ang pagitan. Nanahimik po ang Diyos sa loob ng 400 years. Ang huling propeta ng Old Testament ng Israel ay si Malakay.
At mula kay Malakay, alam naman natin to, malimit ko na itong may masabi sa inyo, mula kay Malakay hanggang kay Matthew, nung maisulat na ang gospel na nilalaman ang ministry ng ating Panginoon ay 400 years. Yung pagitan ni Malakay at ni John the Baptist at ni Jesus Christ, 400 years. At mula naman noong 33 AD, nang umakyat ang ating Panginoong Jesus, hanggang sa ating panahon, ay ilang 400 years na. Halos 4 na 400 years. So mas matagal sa ating panahon. Diba? Nung unang panahon sa Israel, lagi nangungusap ang Diyos, mga kapatid. Siya bilang Diyos. Pero may panahon na tumatahimik ang Diyos. At kapag tumahimik siya, mga kapatid, ibang bagay. Kapag ang Diyos ay tumahimik sa panahon ng Israel, alam nilang meron silang kasalanang nagawa. Di ba? Kaya nga sa mga panalangin ni David, kapag babasahin niyo yung Book of Psalms, sa kanyang mga pagtangis, Lord, huwag kang tumahimik. Hanggang kailan ka, Panginoon, mananahimik? Ibuka mo ang iyong bibig at magsalita ka. So kapag ang Diyos ay hindi nagsasalita, mga kapatid, there is power. At hindi natin nakikita yung kapangyarihan na umiiral doon. Pero meron siyang ginagawa. Di ba? Isang napakalakas na mensaheng pwedeng may paabot sa isang tao ay ang pagiging tahimik. Halimbawa, kinausap ko si Brother Alex at tinanong ko siya, Brother Alex, kumusta ka? At kung si Brother Alex ay merong tampuyan sa akin, hindi yan iimik. At yun ang pinakamabigat na pwede kong marinig, yung katahimikan niya. Diba? Kahit kayo, kung tayo ay kukumustahin at hindi maririnig yung ating tinig, hindi tayo magpapahayag, may mensahe yun, mga kapatid. So kahit hindi tayo nagsasalita, ay merong mensahe. So kung titingnan niyo sa panahon natin, naghihintay tayo sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon, sa paghahari niya bilang ang leon sa angkan ni Huda na mananagumpay, nahahatol, na muli niyang ililigtas ang Israel. Kaya nga mayroong 7 taon para sa Israel, pero sa 7 taon na yon ay mamamatay sila. Magiging martyr sila. Then after 7 years of after 7 years na natitira sa Israel, yung kalahati doon ay Great Tribulation. At lahat ng mga Hudyo ay papatayin sa huling 3.5 years. Pero may hula sa Hosea, sa chapter 6, sasabi ng mga Hudyo na tara, bumalik na tayo sa Panginoon. So panahon na yon para buhayin sila, panahon na yon para pagalingin sila, at panahon na yon para makasama nila ang Panginoon sa paghahari sa millennium. At matagal na panahon na tumahimik ang Diyos sa Israel sa panahon ng New Testament. Tahimik ang Diyos lalong-lalo sa Israel, mga kapatid ko. Diba? Pasalamat nga tayo kahit papaano may naririnig tayo. Pero kapag pinag-usapan ng kanyang makapangyarihang gawa, ang gawa ng Espiritu Santo, kung paano itong gumagawa sa panahon ng Book of Acts, yung tawag doon, yung mighty rushing winds na nandoon sa Acts chapter 2, may pumasok na humahagibis na malakas na hangin. Sa chapter 4, habang sila'y nananalangin ng masinsinan, biglang nayanig ang kanilang kinaroroonan. That is, hindi yun basta-basta ingay lang. Try to imagine na habang sila'y nagpipray, ay yumayanig. At kung yan ay maranasan natin dito, maggagalawan yung mga gamit natin, uuga yung mga poste, sa palagay nyo, tahimik yon. At siyempre, yung mga tao mismong nandun, na nagpipray, ano sabi ng Biblia? Sila'y nangapuspos ng Espiritu Santo at nagpasimulang magpuri sa Diyos. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, kulang tayo sa pagpupuri. Bagamat totoo, kumakanta tayo sa church, pero baka hanggang church lang yung kanta natin. Pero sa paningin, sa pandinig ng Diyos, tahimik tayo. Maraming mga tao ang kumakanta sa simbahan, pero kapag ang puso natin ay hindi tama sa harapan ng Diyos, may mga tao, may mga mananampalataya na
Akala mo'y umaawit, nagpupuri, pero ang katotohanan ay hindi pala. At pwede nating masabi doon yung pagiging hypocrite sa pagpupuri, hindi lang sa panalangin. Binasa natin kanina na may mga taong iniibig nilang tumayo, di ba? Standing sa mga sinagog. Anong ibig sabihin ng mga sinagog? Mga pagtitipon. Pag sinabi pong sinagoga, mga pagtitipon to ng mga Hudyo. Ito yung mga grupo, nagtitipon sila na kung minsan sila Pablo ay dumarating at nangangaral. Mga synagogues. Kaya ito, kung sa panahon nila Pablo, ang tawag dito ay synagogue. Pagtitipon ng mga tao. At marami daw mga taong gustong-gustong tumayo sa synagogue na nananalangin. Pero may mga panalangin, mga mahal kong kapatid, na walang kagandahan at walang kapangyarihan. Di ba? Walang nakakaabot sa langit sapagkat may mga taong nananalangin, nangangaral, nagpupuri, na hindi nila dinaanan yung kagandahan muna ng pananahimik. Walang bungang lilitaw, mga kapatid, walang punong lalago kapag hindi muna lumago yung nandun sa kanyang ilalim, yung ugat. Di ba? Kaya mayroong tinatawag na grow in silence. Bago mo makita ang kagandahan ng puno, makita ang kanyang dahon na namumukadkad, ang kanyang bulaklak, ang kanyang mga mayabong na sanga, ang kanyang bunga. Kinakailangang yung unang lumago sa kanya ay yung kanyang pananahimik, yung hindi nakikita. Lumalago siya na hindi nakikita. Na walang ibang nakakakita kundi ang Creator. Kaya yung teksto natin, ang Panginoon ay nag-warning sa mga taong nagbibigay, parang kapag nagbigay sila ay parang gusto nilang umihip ng trumpeta. Kapag nagbibigay sila ay gustong ipaalam sa isang kamay. Ibig sabihin, maingay na nagbibigay. Kapag nananalangin, ay gustong-gusto nilang nakikita silang nananalangin at ipakitang marunong silang manalangin. Pero ibang bagay, mga mahal kong kapatid, kapag ang isang tao ay natuto munang lumago sa katahimikan, sa presensya at kapangyarihan ng Diyos. Kaya makikita nyo sa mga mananampalataya na walang gana sa gawain, mga tagapanguna man o sa mga kapatirang pinapangunahan, kapag walang kagalakan, kapag walang kalakasan na nasa atin, there is something wrong. Kahit pilitin natin na gawin ng isang bagay na ipakita sa church, na nakikita sa ating buhay, sa mga ginagawa natin, mga kapatid, kung walang paglago sa hindi nakikita, hindi po tayo makakapagbigay ng kapurihan sa Diyos. At walang totoong paglago diyan. Hindi makita yung kasiyahan sa atin, yung kagandahan ng pagpupuri. Yung kagandahan at kapangyarihan ng gawain ng Diyos sa pakikinig ng salita at sa pangangaral ng mga mangangaral. Sapagkat ang isang bagay na ating nakakaligtaan at nalalampasan, mga kapatid, ay yung mga panahon ng pag-iisa natin. Kaya mahalata mo sa isang preacher na handa. Diba? Kapag ang isang preacher may kapangyarihan yung pangaral, ibig sabihin nun, mataimtiman yung naghanda. Diba? Sa mga mangaral, alam nyo yan. At kapag yung isang preacher ay nangangaral na kung ano-ano na lang yung sinasabi, ibig sabihin nun, hindi yun nakapaghanda. At ganoon din sa mga tagapanguna natin. Sa mga tagapanguna sa gawain at sa mga tagapanguna sa awitan at kahit man sa mga mananampalataya sa panahon ng mga pag-aawitan at pagpupuri, mga kapatid. So hindi po natin pwedeng madaya ang Diyos. Ayop na susundan ninyo. Ang nais ng Diyos ay lumago tayo sa kagandahan ng pananahimik muna. Nasusundan nyo ba? Meron pong kagandahan at kapangyarihan sa pananahimik. At kapag naranasan natin ang kagandahan ng katahimikan at maranasan natin ang still small voice, the calm presence of God. Kapag naranasan natin ang Panginoon sa kanyang kabanalan, sa kanyang kahinhinan, sa kanyang kabaitan at kabutihan, mga kapatid, then yung panlabas, yung mga bagay na lalabas sa ating bibig, yung mga bagay na ating may papakita,
kusa na lang yan, nalilitaw. Kaya nga, di ba sabi ng Panginoon, huwag kayo mag-alala kung anong sasabihin ninyo. Kapag sinugo ko kayo, watch and pray, manalangin muna kayo. At wag niyong alalahanin kung anong sasabihin niyo sa mga tao, sapagkat ako ang magsasalita sa inyo. Kaya para ito sa lahat, pati sa mga mangaral natin, kuminsan nahihirapan tayong maghanda, mga kapatid. Di ba, sinisikap natin makapaghanda, even the song leader, the MCs, maghanap ng mga kanta. Dapat meron kayong panahon sa pananahimik, sa panalangin, meditation. Kahit nga sa school, mga kapatid, di ba, kapag merong exam, kapag merong kang gagawin, ang pag-aaral ay tahimik yan. Nakakita na ba kayo ng nag-aaral, nagre-review ng maingay? Wala. Kadalasan ng mga nagre-review, ang hinahanap niyan, katahimikan. Kaya nga si Sister Lisa, isa sa reason niya na ayaw niya dito, dahil daw mahirapan siyang makapag-focus dito kapag nag-review siya. Kasi nga talaga namang marami siyang kasama dito. Mahirapan ka talagang mag-review. Kapag hindi ka nakapag-review, anong mangyayari sa'yo? Kung meron kang gagampanan sa school, magre-recite ka, kung merong recitation, at tinawag yung pangalan mo, at wala kang panahon ng mga nakarang araw na nanahimik kang nag-iisa, na naghahanda, sa araw na yun, di ka makakaihip ng trumpeta. Hindi ka makakagawa. Naintindihan niyo ba ako? Hindi niyo may papamalas kung anong meron sa inyo kapag hindi natin naranasan muna yung kagandahan at kapangyarihan ng pananahimik. So, nag-i-introduction pa lang ako, mga kapatid, para masundan nyo. May 4 na punto ako na gustong ibahagi sa inyo sa gabing ito. Una, ang kapangyarihan at kagandahan ng pananahimik patungkol sa tinatawag na submission, surrender, and humbleness. So, ang meron sa submission, ang meron sa surrender at humbleness ay pananahimik. Walang nagpapakumbabang maingay. Walang sumusukong maingay. Di ba, kaya kapag ang mga pulis hinuli ka, merong ang karapatang manahimik. Lahat ng bibitawan mong salita, mananagot ka. Kaya nung sinasabi ng mga pulis, kapag merong warrant of arrest, tumahimik ka muna. At meron bang pinapasuko, taas ang kamay. Tapos magrereklamo ka ng magrereklamo? Wala. Kinakailangan pag pinasuko ka, taas mong kamay mo, sumuko ka, ang makikita mo doon ay pagpapasakop, mga kapatid. So nais kong basahin ang ilang mga talata na naisulat ko dito. In general, ito, una sa Habakuk, kung paanong isinulat sa Habakuk chapter 2 verse 20, ang isang pananahimik na naitala dito. Sabi diyan, but the Lord is in His holy temple. Let all the earth keep silence before Him. So, nang ibig sabihin niyan, kinakailangang lahat ng tao, lahat ng mananampalataya ay magpasakop sa Kanya. Isa sa ayaw ng Panginoong Diyos, mga kapatid, matatabil ang dila. Murmurers. Marami sa mga Hudyong hindi nakapasok sa promised land ay mga maingay. Alam niyo ba, ang pagiging maingay, hindi lang yan sa bibig. Huwag kayong masasaktan, ha? Merong mga maingay sa Facebook. Well, sa mga brother, kung minsan, hindi ko masyadong napapansin yung mga brother kasi nasa lalaki ang pagsasalita. At hindi naman natin pinagbabawalan ng mga babaeng magsalita at magpahayag ng kanilang saloobin, pero hindi maganda na makita sa atin, mga kapatid, na maingay tayo. At ang makikita pa sa pag-iingay natin ay puro negatibo, pagrereklamo. Si Padre Onyok, nabasa ko sa note niya sa bago, lang orasa. Pag-iingay yun. Kadalasan, meron na kasing nauso sa Messenger ngayon, yung note. Di ba? May mga pag inopen ko yung Messenger ko, imbis na matutuwa akong mag-message sa mga may-message ko, una ko munang mararamdaman, grief.
Dahil yung mababasa ko, mga nando sa ulo, sa mga mukha nila, yung reklamo nila. Nasundan nyo ba? So marami sa atin ay hindi marunong manahimik. Pero kung matututunan lamang natin mga kapatid ko, ang kagandahan ng pananahimik, isang araw, ang buhay natin ay magiging kulog na maririnig ng buong mundo. Alam nyo may kasabihan, the calm, tama ba calm? Before the storm. Sa Amerika, mga kapatid, alam to ng mga taga-Amerika, na kapag biglang tumahimik at wala ng simoy ng hangin, biglang nawala yung hangin, maghahanda na po yan sila. Dahil alam nila, may hurricane na yan. It's either hurricane o kaya biglang yung malaking buhawi. Anong tawag sa kanila niyan? Ano po pa, Alex? Tornadoes. Sa Amerika, usong-uso yung ganyan, mga kapatid. Pero kung nakakita na kayo ng buhawi, alam niyo mga kapatid, paano ma-form ang buhawi? Kaya tumatahimik ang hangin kasi merong isang lugar na andun lang yung hangin. Kapag nahigop na niya lahat ng hangin, tahimik na yan. Maya-maya na yan, ang kasunod niyan ay malakas na ugong. So, kinakailangan na kung ano yung nakikita natin sa nature, mga kapatid, ay may apply natin sa buhay natin sapagkat ito'y batas ng Diyos na umiiral, na nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay ayon sa kaniyang plano, na naroon ng order, naroon ng kaayusan. Kaya nga, nais ng Diyos na magkaroon ng katahimikan. Bago magkaroon ng matinding kaingayan, kaya nga bago hipan ang 7 pakakak, the 7 trumpets. Alam niyo ba kung ano ang meron bago hinipan ng 7 trumpets? The great silence. Bago hihipan ng 7 pakakak, na nagsimula sa Revelation chapter 8, verse 3, 4, and 5, hanggang Revelation chapter 11, nagkaroon muna ng matinding katahimikan sa loob ng kalahating oras. Kung may paplas ni Sir Meria ng Revelation 8:1. Nang buksan ang ikapitong selyo, when the 7th seal opened. Diba sabi diyan, and when he had opened the 7th seal, there was silence in heaven. Tahimik ang langit sa loob ng 30 minuto. Pero anong kasunod ng pananahimik, mga kapatid? Pag-ihip ng mga trompeta pa isa-isa. At anong nangyayari sa bawat ihip ng trompeta? Sabi ko nga, kapag hinipan ng first trumpet, kung natatandaan nyo pa yung topic ko, patungkol sa mga trompeta, ano ang dalawang mangyayari kapag hinipan na yung unang trompeta? Great celebration para sa nobya ni Kristo at gera para sa maiiwan. Sapagkat ang pag-ihip ng pakakak, dalawa ang mensaheng ipinapaabot. Celebration at digmaan. Pinag-aralan na po natin to dati. Merong 2 uri ng pakakak. Yung isang pakakak, kapag hinipan, para sa celebration. Yung isang pakakak, kapag hinipan, para sa giyera at digmaan. Pero yung 7 trumpets na nasa Revelation, bagamat tig-isang pakakak, pero andun na yung 2 mensaheng ipinapaabot, mga mahal kong kapatid. Then Matthew chapter 22, verse 34, basahin natin. Nang ang ating Panginoon ay nasa ministry, siya ay nasa pangangaral at pagtuturo, mga kapatid. Ang kanyang pangangaral ay may kapangyarihang magpatahimik sa mga tao. Sabi diyan, but when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together. So sa pangangaral ng ating Panginoon, makikita nyo yung tinatawag na yung mga mapagmataas na mga Sadducees ay kaniyang pinagpapakumbaba. At bagamat yung pagpapakumbaba ng mga Sadducee ito ay napipilitan lang sila, pero alam nyo kasi kapag yung isang tao mayabang, tapos merong sumawata sa kanya, di ba? At kapag siya'y nasawata, siya'y napagsabihan, bigla na lang yan tatahimik. At maririnig nyo yung mga kasabihan na, napatahimik din siya.
The Lord make him humble. Naintindihan niyo ba, mga mahal kong kapatid, na kapag ang isang tao ay pinagpakumbaba ng Diyos, pinapatahimik niya kapag ang kanyang salita ay kanyang ipinapahayag. So, may kapangyarihan ng pagsasalita na pinapakita dito, pero sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa pagsasalita, ay mayroong kaakibat na katahimikan para sa iba. So makikita natin yung panahon ng pagsasalita at mayroong panahon ng katahimikan. Pero yung dinadrive natin sa gabing ito, mga kapatid, para sa atin ay panahon ng pananahimik at panahon ng pagsasalita. Then another thing, sa Acts chapter 21, idagdag din natin ito kung paano namang ang mga mananampalataya ay nag-response kay Pablo. Acts 21 verse 40. Sabi diyan, and when he had given him license, Paul stood on the stair, nung bigyan na siya si Pablo ay bigyan na ng lisensya na magsalita. Sabi diyan, Paul stood on the stairs and beckoned with the hand unto the people. And when there was made a great silence, he speak unto them in the Hebrew tongue, saying. So, nang mabigyan si Apostol Pablo ng lisensyang mangaral at magturo, tumayo siya sa hagdan at nagpasimula siyang tumingin sa mga tao, mga mahal kong kapatid, at ang mga tao ay tumahimik sa presensya ni Pablo. At nang siya'y magsalita, mga mahal kong kapatid, alam niyo ba tahimik na yung mga tao dyan? Sa chapter 21 verse 14, nagkaroon na ng tinatawag na great silence. So hindi yan nagkataon na talagang dinagdag pa yung great silence. Ipinapakita ang kagandahan ng pananahimik. Di ba? Napakasarap naman kasi na yung mga makikinig na pangangaralan mo ay atintibong nakikinig. Na hindi mga nagmumurmur, hindi nagbubulungan, hindi magalaw, na kumakalampag ang upuan, ang paa. Di ba? So nagkaroon ng napakadakilang katahimikan. At nang si Pablo ay magsalita. Di ba? Nagkaroon muna ng katahimikan, then si Pablo ay nagsalita sa lingwaheng Hebreo. Then sa chapter 22, anong sabi diyan sa verse 3 na lang, kung ako nakakamali para makatipid tayo sa oras. Or verse 2, verse 3, Sister Meran. Verse 2. Verse 2. Yeah. And when they heard that he speak in the Hebrew tongue to them, they keep the more silence. Mas maganda to. Kasi alam niyo, sa justify ko, yung church natin, kapag mayroong mga bisita, lagi kong sinasabi sa mga pastor na bumibisita sa atin, sabi ko, Pastor, tahimik po talaga sa church namin. Hindi po dito maingay na mayroong amen ng amen. Kasi naninibago sila. Doon sa simbahan nila, ang iingay. Hindi pa nga nagsasalita yung pastor, uubo pa lang, amen na. Kahit negatibo yung sinasabi, may mga kapatid na hindi nakadalo, amen. Amen. Mga kapatid, ang dami nating problema, amen. Nung isang araw may sakit si brother, amen. Praise the Lord. Diba? Kung kayo ay aware dito, may mga MCs, song leader, mga ngaral, mga kapatiran, na ang iingay sa iglesia pero walang kabuluhan. Ang mga taong ito ay hindi natuto ng pananahimik sa presensya ng Diyos. Hindi nila natutunan ang kagandahan at kapangyarihan ng katahimikan na kasama ang Diyos. Dahil kapag ang Diyos ay mayroong mensaheng gustong ipaabot, mga kapatid, sabi ng Biblia, siya ang maglalagay ng salita sa iyong puso. Kaya sa mga tagapanguna natin na nahihirapang magsalita, na nabablangko, na nawawalan ng sasabihin, pagkatapos ang awitan, tahimik talaga. Ibig sabihin, hindi kayo nananahimik sa panahon na kayo ay nag-iisa. Bakit walang ingay sa church? Walang kaingayan sa pagpupuri? It's either yung mga tagapanguna at yung mga mananampalataya, walang pananahimik sa kanilang tahanan. Nasusundan nyo ba? Nasusundan nyo ba? Bago iihip ang pakakak, bago magkakaroon ng kulog sa buhay ng mga mananampalataya,
Bago magkaroon ng ulan, ng malakas na ulan, ng kulog at taggidlat, meron munang katahimikan. Kaya kinakailangan nating maghintay sa Panginoong Diyos na merong pagtitiis. Alam niyo, pag sinabing pagtitiis, mga kapatid, kahit hirap ka na, itikom mo ang iyong bibig. Huwag kang magmurmur, huwag kang magreklamo, huwag kang magsalita ng anumang masasakit na salita sa iyong kapatid. At kapag natutunan natin ang kagandahan at maranasan ang kapangyarihan ng katahimikan na nais ng Diyos, na tayo naghihintay sa Kanya na mayroong pagtitiis, then isang araw, amen, kapag naranasan na natin ang dakilang katahimikan na ito, mga kapatid ko, then, ang Panginoong Diyos ay mag-go signal sa atin para magkaingay ng matinding kaingayan. Celebration ito. I hope nasusundan niyo ang mga bagay na ito. Ano sabi doon sa binabasa natin sa verse 2? Sabi ng Acts chapter 22, si Pablo nung tumayo, nagkaroon ng great silence. Wala nang nagsasalita. Lahat nag-a-anticipate na sa sasabihin ni Pablo. Pero nang siya'y magsalita, lalo silang nanahimik. Well, hindi ko naman po sinasabing huwag kayong mag-amin. Pero siguraduhin nyo yung amin ninyo. Una, naunawaan niyo ang napakinggan ninyo at bukal sa pusong may kagalakan na sumisigaw ng papuri at pagsang-ayon sa salita ng Diyos. Kasi kung nararanasan na natin yan sa bahay, mga kapatid, nagbabasa tayo ng Biblia at pinagagalak ng Panginoon ang ating puso. At doon sa bahay natin, amin tayo ng amin, hallelujah tayo ng hallelujah. Pagdating sa church, hindi na yan bago sa inyo. Kapag ang lagi niyong nasasabi sa bahay ninyo, thank you Lord, salamat Panginoon. Pagdating sa church, you can express that. May express nyo yan ng merong kasiyahan at kapayapaan. Pero kapag hindi natin naranasan yung katahimikan, ang kausap lamang natin ay ang Diyos. Nakagaya na sinasabi sa ating teksto na kapag tayo ay manalangin, pumasok tayo sa kwarto, sarado natin ang pinto, at tayo makipag-usap sa Diyos sa katahimikan, in secrets. At ang Diyos na hindi nakikita, ang Diyos na kinakausap natin ng sekreto, ang sabi niyan, tayo ay gagantimpalaan niya openly. So parang puno yan, mga mahal kong kapatid, na kapag tumibay ang ugat niyan, kapag maganda ang kalagayan ng kanyang ugat, yan ay sumisip-sip ng mineral, ng substansya. Habang yan lumalago sa ilalim, hallelujah, pagkadakay, makikita mo sa kanya yung kanyang bulaklak, yung kanyang bunga. Magmamanifest kung ano ang meron sa buhay ng isang mananampalataya na lumalago sa pagpapakumbaba. Amen. Na lumalago sa pananahimik na kasama ang Diyos sa kanilang bahay, sa kanilang mga kwarto. Kaya kung nagsisimba tayo, mga kapatid, na hindi man lamang natin maranasang manalangin sa kwarto, manalangin na nag-iisa, mga kapatid ko, panahon na para magkaroon kayo ng katahimikan sa inyong mga bahay, imbis na mag-away kayo na mag-away ng inyong mga asawa at mga anak. Sermon dito, sermon doon. Magkaroon tayo ng katahimikan sa presensya ng ating Diyos na buhay. Amen. Amen. Hallelujah. So ang ganda ng talatang ito. Dito sa Acts chapter 21 and 22. Nang si Pablo tumindig sa hagdan, lahat ng mga tao ay nag-anticipate ng kanyang ipapangaral, nagkaroon ng great silence. At pagkatapos ng si Pablo ay magsalita na, then lalo silang nanahimik. Pero pagkatapos namang mangaral ni Pablo at sa kanilang pananahimik, nagkaroon ng pagtatagumpay. Amen. Hallelujah. So next, mga kapatid, ito, peace in order ito. May kinalaman sa mga babae. The beauty of silence na naroon sa kapayapaan at kaayusan.
The beauty and power of silence in peace, in order. At ito, malimit na natin itong madaanan at pag-aralan dati. Sa 1 Corinthians chapter 14, verse 28, hindi natin mabasahin ang lahat. Tagi-isang verse lang ito. Yung pinaka-main lang na sinabi ni Pablo. Sabi sa verse 28 sa Iglesia, "But if there be no interpreter," yung speak in tongues, "let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God." Isa itong trend sa panahon natin sa mga Pentecostal, born again, at kahit po sa message mga kapatid na talagang yung ingay na iniisip nilang revival ay it causes disorder sa church. Na ang itinuturo ng Biblia ay kinakailangang magkaroon ng katahimikan, ng kaayusan sa iglesia. Kaya kung merong mga nagsasalita ng wika pa isa-isa, hindi sabay-sabay. Sabi ng Bible, kinakailangan yung nag-speak in tongues, patapusin niya yung isa. Ibig sabihin, kaya itong pigilin. Hintayin na makatapos yung isa, then yung pangalawang sunod, then even yung magpaprophesy. Merong order. Na dapat, kung hindi niya mapigilan yung kanyang sarili, parang ang pananalangin na nasa kwarto, dito ay magsalita siya sa kanyang sarili at sa Diyos. So yan ay patungkol sa nangyayari sa iglesia, mga kapatid. Kaya marami sa mga nagtatangs talaga out of order. Dahil hindi nila naranasan na ma-enjoy yung pananahimik na kasama ang presensya ng Diyos, mga kapatid. Then 1 Corinthians 14, same chapter, verse 34, para na ito sa mga woman preacher, hindi sila binigyan ng karapatan, sabi diyan, "Let your women keep silence in the churches." So ang Biblia talagang andyan po yung word na silence. At may kinalaman yan sa peace in order. Let your women keep silence in the churches. How can we justify it sa ibang mga simbahan? Hindi nila ito kayang panghawakan, mga kapatid. Hindi nila kayang magpasakop sa Panginoon na, "Lord, agree kami." Sabi diyan, "For it is not permitted unto them to speak," not to preach lang unto them to speak, "but they are commanded to be under obedience, as also says the law." Then sa 1 Timothy, para makatipid tayo sa oras, chapter 2, verse 11. 1 Timothy chapter 2, verse 11, "Let the woman learn in silence with all subjection." About sa kaayusan, mga kapatid ko. Not only sa pangangaral at pagtuturo. Napakainam naman kasi talaga kapag ang babae ay tahimik. So I'm sorry mga kapatid, yun po yung nature ni Brother Ryan. Ayaw ko sa babaeng maingay. At kung maingay man po kayo, kaya ko na, magtitiis po akong unawain ko kayo. Sinasabi ko lang na weakness ko po yun, ipag-pray niyo ako. Mapa-Facebook man o mapa-natural, ayoko talaga ng mga babaeng maingay. Weakness ko yun, natitrigger yung ko doon. Parang gusto kong mangarat, manirmon at magsalita pero napipigil ko din yung sarili ko. Pero may mga ilang youth na talagang hindi ko mapigil ang sarili ko, mini-message ko sila. Lalong-lalo na kapag ang nababasa ko ay mga murmurings at pagrereklamo. So sabi diyan, let the woman learn in silence with all subjection. There's a 1 Peter chapter 3, verse 1. So ano meron dito sa binabasa natin? The beauty and power of silence in peace in order. So merong kagandahan at merong kapangyarihan sa pananahimik para magkaroon ng kaayusan at ng katahimikan o kapayapaan. Sabi sa verse 1, "Likewise, you wives, be in subjection to your own husbands, that if any obey not the words
Tingnan niyo po ang kapangyarihan ng katahimikan, mga kapatid. Di ba? Ano ang beauty and power ng katahimikan? May kakayahan itong mag-convert ng kaluluwa. Sa mga sister, tingnan niyo. If any obey not the word, they, itong mga sister na ito, if any obey not the word, sino ang tinutukoy diyan? Kung may mga taong hindi makuha sa salita, pangangaral, then itong mga sister na ito na nagpapasakop sa kanilang mga asawa, they also may without the words be won by the conversation of the wives. Tagalogin natin. Yung conversation na yan ay hindi yan conversation na nagsasalita, kundi yan ay ugali at katangian. Sabi diyan, gayon din naman kayong mga asawang babae. Pasakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanya-kanyang asawang babae. Amen. Di ba? May kapangyarihan sa ugali ng isang sister na tahimik. Hindi marites, hindi mapagreklamo. Well, kaya ito pinapangaral sa atin kasi marami sa atin dito mga marites. Weakness to ng mga babae. Maingay sa kanilang asawa, nag-aaway. Di ba? Hindi nila maranasan yung beauty and power ng silence. At kung mananahimik lamang sana, there is peace in order sa bahay. Bagamat totoo, medyo mahirap ito sa mga babae. Halimbawa, nag-away kayo ng asawa mo, mga sister. Actually, nasa inyo ang pananahimik eh. Napakapalad nyo lang kung ang asawa nyo ang tumahimik para sa inyo. Sundan nyo ba? Napakapalad nyo kapag ang mga asawa nyo tumatahimik para sa inyo. Kaya lang, kadalasan sa mga babae, talagang matatabil ang dila. Verse 2. At alam nyo, napakahirap kapag matabil ang dila ng isang tao, mga kapatid. Nagkukause ito ng mga problema, ng mga suliranin, ng paninibugho. Kaya nga sabi ng Biblia, pakauntiin natin ang ating salita. Sa Ecclesiastes chapter 5, kapag pumupunta tayo sa bahay ng Diyos, i-plus mo nga, Sir Mary Ann. Kapag pumupunta daw tayo sa church, chapter 5, verse 1, Ecclesiastes 5:1, keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not they do evil. So ang verse 1 ay nagsasabing kapag pumunta ka sa iglesia ng Diyos, sa bahay ng Diyos, ingatan mo ang iyong paa, na mas maging handa ka sa pakikinig. In verse 2, be not rash with thy mouths, and let not thine heart be hasty to utter anything before God. Tagalogin nga natin. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa. Kaya't pakauntiin mo ang iyong mga salita. Saan yan? Sa iglesia. Kahit sa ating mga ngaral. Mas maganda siguro, Mike Little preaching natin. Well, ang Diyos ang bahala as the Lord leads. Ang pinapakita dito, kinakailangan nating mag-ingat. Pero alam nyo, naiiwasan mga kapatid ang mga aberya. Naiiwasan ang mga bagay na hindi marapat kapag natutunan talaga nating manahimik. Bago tayo pumunta sa church, nag-ayuno tayo, nag-pray tayo, nagbulay-bulay tayo, nagbasa tayo ng Biblia, then pupunta tayo sa church na ang ganda ng ating nararamdaman, ng ating puso. Pakauntiin daw natin ang ating mga salita. Sabi pa ng Panginoon, ang iyong oo ay maging oo, ang iyong hindi ay maging hindi. Both the Old Testament and New Testament taught that na pakauntiin ang ating salita. Si Pablo nagsabi niyan. Ang iyong yes ay yes, ang iyong no ay no.
So may the Lord help us, mga mahal kong kapatid, sa bagay na yan. So may kapangyarihan sa pananahimik para sa mga babae. Mga asawang babae. Kaya niyo ba yon? May the Lord help you. May the Lord help us. Then verse 4 ng 1 Peter chapter 3, may isa pang salita bukod sa silence, nagpapakita ng katahimikan at ng kaayusan, at ito yung salitang quiet, mga kapatid. Sa verse 4, sabi diyan, but let it be the hidden man of the heart, and that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. Alam nyo, pinagbubulayan ko po yung mga babae sa Biblia. May mga matapang na babae sa Biblia. Deborah, Esther, mga matapang sila. Si Ruth, hindi naman siya matapang eh. Mainhin siyang may paninindigan. Basahin nyo po ang Book of Esther, bilangin nyo kung ilang salita ang na-record na sinabi ni Esther. Basahin nyo ang Book of Ruth, bilangin nyo kung gaano karaming salita ang na-record na galing kay Ruth. Kokonti lang, mga kapatid. Ang mga salitang na-record sa aklat ni Esther, nang ang kausap ni Esther, si Mordecai, silang dalawa, na isulat na salita ni Esther, ng kausap niya ay si Hatak, yung mensahero. At si Esther, nakausap ang hari sa loob ng bahay-hari. Pananahimik pa rin. Merong katapangan si Esther na magsalita, pero hindi po yung pagsasalitang kagaya ng meron sa ating panahon. Well, minsan binubulay ko nga, sabi ko, Panginoon, parang napakahirap nito para sa mga babae. Well, ito ang challenge talaga sa mga sister. Sa Garden of Eden, nang si Eva ay magsalita, nang si Eva ay magingay, doon po nahulog ang tao sa pagkakasala. Kaya nga yung 1 Timothy chapter 2, ang dulong bahagi noon, sa sinabi ni Pablo, patungkol sa pananahimik ng babae sa lahat ng bagay, sapagkat sabi ni Pablo, sapagkat si Eva ay nadaya. Kaya mga kapatid ko, mas gusto kong makita ang mga kapatirang babae sa pananahimik. Lalong-lalo po sa pagrereklamo. Sa pakikipagtalo, pakikipag-away, at pagmamaritis. Okay ba yon? So may kapangyarihan sa katahimikan. Merong kagandahan sa katahimikan, mga kapatid. At alam nyo, ang isa pa ay, basahin ko muna ito, Proverbs chapter 17. Basahin muna natin sa KJV, then basahin natin sa GNV, then sa Tagalog. Ang ganda nito, mga kapatid. Conclusion natin to sa ikalawang punto natin na the beauty and power of silence in peace in order. Sabi sa 17:27, Proverbs 17:27, he that has knowledge spirit his words, and a man of understanding is of an excellent spirit. Verse 28, even a fool, when he holdeth his peace, is counted wise. Kapag yung mangmang tumahimik, pwede siyang accounted na pantas. And he that shutteth his lips is esteemed a man of understanding. Basahin natin sa GNV. Ang ganda niyan. Balik punta tayo sa, Sir Meraan, sa e-sword natin. Dalawang punto na lang tayo after nito. Ang pinakamagandang bahagi ay nasa pang-apat na punto. Kaya magtiis muna tayo ng ilang sandali pa, mga kapatid. Sa GNV, sabi diyan, those who are sure of themselves do not talk all the time. So that is time of silence. People who stay calm have real insight.
So ang tao daw na tiyak sa kanyang sarili ay hindi nagsasalita sa lahat ng panahon. At ang taong kalmado, tahimik lang, ay merong totoong nakikita. Amen. Amen. Yung lata daw kapag maingay, walang laman. Pero kapag ang lata may laman, tahimik yan. Verse 28, after all, even fools may be taught wise and intelligent if they stay quiet. Diba? And keep their mouths shut. Sa Tagalog, Sir Mary Ann? So inaasahan ko, wala na akong makikitang mga note po sa Facebook na puro reklamo yung mga kapatiran. Kahit yan ay galing sa inyo, kaya ay shared post na galing sa iba. So be in silent, mga kapatid. There is power in silence. There is beauty in silence. Do you agree with that? Huwag kayong mag-alala, hindi kayo mananatiling tahimik. Kaya nga merong time of silence, huwag kayong mag-alala. Kung gusto nyo nang mag-ingay, hintay lang kayo. May hula sa Biblia na magkakaroon ng matinding kaingayan. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, siyang nagtitipid ng kanyang mga salita ay may kaalaman. At siyang may diwang malamig ay taong nag-uunawa. Ang mangmangman, pagka siya'y tumatahimik, ay nabibilang na pantas. Pagka kanyang tinitikom ang kanyang mga labi, ay inaari siyang mabait. So yan ang maganda, yan ang gusto ko. Pag tiningnan mo ang isang babaeng tahimik na hindi nagsasalita, mabait. Kapag yan salita ng salita, hindi yan mabait. Ang sa English yan ay virtus, mga mahal kong kapatid. Kung ako papipiliin isang babaeng mabait, na hindi pala imik, o isang babaeng matapang, na kaya kong ipaglaban, doon po ako sa tahimik. Dahil yung kaya kong ipaglaban, isang araw, ako nang kalaban yan. Dapat ang pinoprotektahan ay ang babae. Amen. Kaya nga sa isang bahagi lang siya ng tagiliran ng lalaki, para siya ay protektahan. Hindi maganda na ang babae ang pumoprotekta sa lalaki. There is no beauty. Well, sa mundo, yan ang nakikita nila. May mga presidenteng nagiging babae, matatapang na nagiging babae. Well, kung okay yan sa kanila at okay din yan sa Panginoon, balang araw, di ko alam. Basta para sa akin ngayon, yung personal conviction ko, dito sa atin ay hindi ganon yung aking nadarama. Kung mali man po si Brother Ryan, ipag-pray niyo ako ng tahimik. For me, the beauty and power ng mga sister, lalong-lalo na, ay nasa katahimikan. Huwag kayo mag-alala, hindi naman kayo mananatiling tahimik, mga kapatid. As long as na meron kayong panahon na katahimikan, na inilalagi sa Panginoon, at vice versa, even to the brothers, mga kapatid. Then, tungo tayo sa... basahin ko muna ito pala. Sister Mary Ann, i-ready mo yung quote natin. Punta ka sa the table, then pupunta tayo sa pangatlong punto natin. Meron akong inihandang isang PowerPoint. Isang quotation. I-type mo na lang ang keyword na nagsasabing, the thunder that shakes the devil. Ginamit ko na itong quote na to dati, i-refresh lang natin ngayon. The thunder that shakes the devil. Sa paksa ni Brother Branham na Revelation. Paragraph 120. Yan. Sabi sa paragraph 120, sabi ng prophet, all right, there was voices. Oh, how we need in Jeffersonville thousands of live voices. The thunder of God thundering out in sweetness and holiness, purity, undefiled lives, walking around in the earth today, without a blemish. Yes, sir. Real Christians, taas mo pa, Sister Mary Ann.
Real Christians that stand there against the enemy. Yung buhay nila. Yung kanilang kabanalan, yung kanilang kalinisan, yung paraan ng kanilang paglakad, yan yung tinig, kulog na naririnig laban sa kaaway. Na laban sa kaaway. The devil don't care. Tingnan nyo, pakinggan nyo ito. The devil don't care how loud you can holler. Gaano man kayo kalakas na magsisigaw. Yung parang sa mga Pentecostal. The devil don't care how much you jump or how much you can do this or shouts. But what hurts the devil is to see that sanctified, holy life, consecrated to God. Amen. Yung katahimikan niyo. Yung inyong devotion, yung consecration niyo sa Panginoon, sa inyong mga pag-iisa, sa bahay, sa gawain, nakikita kayong nasa pananalangin, nakayuko ang inyong mga ulong marubdob na nanalangin, mga kapatid. Ito pala ang mas mabisa. Ano pa sabi diyan? Say anything to him. Call him anything. Just as sweet as it can be, and move right on. Oh my, that throws him away. That's the thunder that shakes the devil. Ang alin? Yung buhay natin. Gaano man daw kalakas ang ating tinig, walang pakialam ang kaaway din. Kaya nga pa Alex, nung nire-rebuke natin yung masamang spirito, rinig hanggang cruising yung rebuke natin. And I realize, napakalaki ng realization ko that time. Wala pa tayong kapangyarihang mag-deliver ng mga masamang spirito. Deliverance. At ito ang isang pag-asa ko sa Panginoon na isang araw, may kapangyarihan na mapapasa atin. Kapag dumating ang pagpupuspos ng Espiritu Santo, manahan ng Panginoon sa kaibuturan ng ating mga puso at tayo'y ma-adapt, maranasan natin ang adoption, maranasan natin na ibigay ng Diyos ang power and authority, then sa panahon na yan, pwede tayong magsalita laban sa kaaway. The spoken word ministry. Amen. Sabihin mo sa kaaway, sabihin mo sa bundok, sabihin mo sa hangin, sa bagyo, susunod sila. Pero ngayon, ang kailangan natin ay katahimikan para sa ating Panginoong Diyos na nagtitiwala sa Kanya. The next, tungo tayo sa ikatlong bahagi. Grow in silence. The beauty and power of silence and growing. At nalarawan ko na kanina ito sa introduction ko, nakagaya ng puno, mga kapatid. Bago yan mamunga, ang nakikita lang natin yung nasa labas, di ba? Pero alam nyo po ba, kung ano yung nandun sa taas, yun din yung nasa baba. Kaya nga sa paglalarawan na Apostol Pablo sa Ephesians chapter 3, patungkol sa love of God, love of Christ, ang unang binanggit doon ay maging rooted and grounded tayo. Bago yung gifts, yung sukat ng mga gifts, basahin nga natin, kinakailangan muna ang mga mananampalataya ay mag-ugat sa ilalim, lumago sa ilalim. Ibig sabihin yan ay isang sikreto para sa isang napakainam na paglago. Sa huling mga bahagi, Sister Mary Ann, sa verse 14 ng chapter 3, ang kasunod niyan ay chapter 4 at diyan sinabi ni Pablo na nagbigay ang Panginoon ng mga kaloob sa lahat. Sukat ng mga kaloob. Pero bago ang mga kaloob mahayag, bago ang kapangyarihan na naroon sa mga fivefold ay totally mag-manifest, so merong bahagi dito, sabi ni Paul sa verse 14, For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ. So sa tingin nyo, paano to ginagawa ni Pablo, itong pagbow na ito? Sa pag-iisa. Marahil bago siya sumulat, bago siya mangaral, lagi siyang nasa pananalangin. Of whom the whole family in heaven and the earth is names. At ito ang nilalaman ng kanyang panalangin. Verse 16, that He would grant you, according to the riches of His glory,
to be strengthened with might by His Spirit in the inner man, para sa mga mananampalataya sa kanilang panahon, sa kanyang panahon. That Christ, verse 17, that Christ may dwell in your hearts by faith. So hindi pa po yan yung indwelling, mga kapatid. Well, kung ang mga taong ito ay baptized ng Holy Ghost, sapagkat may mga taong sa panahon ni Pablo ay baptized ng Holy Ghost, then mas mainam. Sapagkat lumalago sila sa kapangyarihan na ni Kristo. Pero tayo, lumalago tayo dahil sa pananampalataya at pagsunod sa salita. The sanctification process. Pero ibang bagay kapag ang Espiritu ni Kristo manahan na. Sabi ni John the Beloved, hindi na natin kailangan ng guro para sanctification. Sapagkat yung sanctifier, yung baptizer, yung justifier ay nandito na sa atin. Alam niyo, magsasanctify sa atin si Kristo, mga kapatid, the Holy Ghost. Merong gagawin ng Panginoong Yesus balang araw. Isa sa mga araw na ito nating pinakahihintay. Sabi diyan, that Christ may dwell in your hearts by faith, that ye being rooted and grounded. Saan yan? Sa ilalim. So hindi yan nakikita, mga mahal kong kapatid. Pag-ibig sa Diyos na hindi nakikita. Dahil kapag naranasan natin ang pag-ibig sa Diyos na hindi nakikita, ang kasunod niyan ay bunga. Ang kasunod niyan ay kaloob. Amen. Kaya nga yung pagbibigay, sabi ng Panginoon, pagbigay kayo na huwag kayong umiihip ng pakakak. Manalangin kayo sa katahimikan. Huwag daw nating gayahin yung mga taong ibig nilang tumayo sa mga sinagoga, sa mga daan, nananalangin. Bagkus pa tayo ay pumasok sa ating mga kwarto, ito para sa mga manggagawa at mga tagapanguna natin. Sa akin lang naman pagbubulay, iniisip ko ito kayang mga brother na ito ay masinsinan kayang nananalangin ito sa kanilang bahay. Gaano kaya katagal ang mga panalangin ng mga brothers na ito na tumatayo? Kayo lang po ang nakakaalam, mga kapatid. Hindi ko naman po kayo pinipersonal, ni minsan hindi ko kayo kinumusta, paano kayo manalangin, kayo na po ang bahala sa Diyos. Pero ngayon, dahil itong paksa natin, gusto ko kayong yanigin ng konti at paalalahanan. Na kung gusto nating maging mabisa ang ating ginagawa, kailangan nating ma-practice ang kagandahan at kapangyarihan ng pananahimik. At kapag na-exercise natin yan, mga kapatid, ang Diyos ang maglalagay ng ingay sa ating puso, ng kalakasan, ng kulog na maririnig ng mga tao. Yung buhay mo, makikitaan ka ng kasiyahan. Lalong-lalo na kung ikaw ay nangunguna sa pag-aawitan. Diba? Kung ang awit ay masaya, dapat masaya ka. Sabi nung pinapakinggan ko kaninang pagtuturo, isisend ko sana sa music ministry. Kaya lang sabi ko, baka napag-aaralan na nila to. Baka na-topic na nila to sa kanilang mga enhancement. Yung patungkol sa nag-MC tapos biglang may mali. Biglang sisimangot. Diba? Kaya yung mga tumutugtog, biglang merong isang nagkamali, biglang lilingon. Sabi doon, wag daw natin yung ipahalata. Manatili kang masaya. Yan ang nangyayari sa atin pag may nagkamali. Yung naghahandog awit man, nangunguna, pag may nagkamali, siya mismo nagkamali, marirehistro sa mukha niya yung disappointments. Huwag daw natin gagawin yon, sabi nung pinapakinggan ko kanina. I-share ko sana sa inyo kanina, pero binulay ko na lang na, ay, alam na nila to. Pinag-aaralan na nila to at malimit na rin na tong nilang matalakay. So, naalala ko lang, mga kapatid ko. So sabi ni Pablo, ang panalangin niya ay lumago ang mga mananampalataya na rooted and grounded. Then verse 18, may be able to comprehend with all saints what is breadth and length and depths and heights, and to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. Then ang kasunod niyan ay Ephesians chapter 4, andyan na po yung sinabi na ang Panginoon ay nagbigay ng mga kaloob. Ano ang kaloob, mga kapatid? Ito yung manifestation kung ano yung nasa loob natin.
Kaya nga mga kaloob. Yung mga gifts ay manifestation nito kung gaano tayo kalago. Yung wisdom, knowledge, faith, at kung ano pa man ang mga kaloob ng Espiritu Santo, magmamanifest yan kung ano yung nasa kalaguan natin sa pagpapakumbaba sa lalim at pagkaunawa at pagkakilala natin sa ating Panginoong Diyos. So makikita ang manifestation kapag lumalago tayo sa pagpapakumbaba sa Diyos. Kapag ikaw ay nasa pag-iisa, nasa pananalangin, makikita sa buhay mo ang paglago. So there is beauty and power in silence, of silence in growing, mga mahal kong kapatid. Kung ikaw ay nasa paghahanda, you are in silence. Kung ikaw ay nasa pagbabasa ng salita ng Panginoon, you are in silence. Kung ikaw ay nasa pananalangin, you are in silence. When you are in meditation, you are in silence. Amen. When you evade the Lord, please, in silence. Ibig sabihin, no murmurings. Obey before you complain. Sabi pa nga ng mga militar. Pero hindi pwede yun sa atin. Kapag ka-obey mo, saka magko-complain. Yun ang kasabihan nila. Obey before you complain. When you give, when you obey, hallelujah, do it in silence. At kapag ito'y naranasan natin, mga mahal kong kapatid, ang Diyos ang magpapakita kung ano meron sa atin. It will manifest. Hindi maitatago ng buhay ng puno kung ano siya. Kung ang kanyang ugat ay maganda. Itong tinalakay sino ba yung nagtalakay noong nakarang linggo patungkol sa mga binhi? Si Brother Alex yata. Ikaw po yun, Brother Alex, yung nagtalakay ng yung binasa sa Matthew 13 or yung binhing na nahulog sa damuhan, sa batuhan. Di ba yung isang binhi ay nahulog sa batuhan? Ano meron doon? Yung kanyang ugat ay hindi nag-penetrates. Bakit? Dahil nga mabato. Pero kapag ang isang binhi ay naging maayos ang kanyang ugat, ang kanyang kalagayan, anong sabi doon? Nagbubunga ng marami. Amen. So paano tayo magbubunga, mga mahal kong kapatid? Paano makikita ang bunga, ang paglago sa atin? Hallelujah. Bago ma-manifest yung mga bagay na nasa iyo, kinakailangan mong maranasan ang kagandahan at kapangyarihan ng katahimikan. Amen. Amen. Hallelujah. So anong katahimikan bang tinutukoy ni Brother Ryan? Magbasa kayo ng Biblia sa bahay ninyo. Manalangin, magbulay-bulay, sumunod ng walang pagko-complain sa Panginoong Diyos. At kapag naranasan niyo ang katahimikan na yan sa bahay, pagpunta niyo sa church, meron kayong kagalakan sa Panginoon para magpuri. Amen. Hallelujah. So pang-apat, there is beauty and power of silence in waiting. Alam nyo, isa sa mahirap sa naghihintay ay yung talagang, di ba? Kapag naghihintay kayo, talagang lakad ka ng lakad. Kung ano-ano nang sinasabi mo. Kung pwede nga lang ay mag-walk out ka na. Naranasan nyo na bang maghintay? At kapag naghihintay ka, ano naranasan nyo kapag naghihintay kayo? At yung hinihintay nyo ang tagal-tagal. Kung pwede ka lang magmumura ka na. Tapos pagdating pa, imbis na may kasiyahan kang sasalubong, ay wala. So kinakailangan nating maranasan at ito'y i-desire, mga mahal kong kapatid, na magkaroon tayo nito. Ito ay virtues, ang pananahimik. Habang tayo ay naghihintay sa mga pangako ng Panginoon, naghihintay sa kanyang muling pagbabalik sa pag-agaw na mararanasan natin, then kinakailangan nating maghintay sa Panginoon na mayroong katahimikan. May pagtitiis. Hallelujah.
Nakagaya ng binasa natin kanina, nang buksan ang ikapitong selyo, mga mahal kong kapatid, nagkaroon ng kalahating oras sa katahimikan sa langit. Sapagkat kahit man yung mga anghel ay nag-a-anticipate sila kung ano ang mangyayari. Kaya habang naghihintay tayo sa ating Panginoon, mga mahal kong kapatid, masumpungan nawa sa ating mga puso ang kapayapaan. Ang katahimikan ng ating mga puso. Na bagamat totoo, maraming pagsubok, merong tayong mga karamdaman, mga pangangailangan na hindi maiwasan, mga kahinaan na iniinda ang bawat isa. Pero see to it na meron kayong panahon sa Panginoon sa pananahimik na naghihintay sa Kanya. Hindi lamang paghihintay sa Kanyang pag-agaw na gagawin sa atin, kundi paghihintay sa pangungusap niya sa iyo. Sa presensya niya na sa panahon ng pag-iisa mo, na hinihintay mo ang kasagutan sa mga bagay na nararanasan mo. Maghintay kang mayroong pagtitiis. Amen. Hallelujah. Ang naghihintay, sabi ng Bible, ang kumakatok, pinagbubuksan, ang humihingi, binibigyan. Ano pa yung isa? Ang tumutoktok, binubuksan, ang humihingi ay binibigyan. Ano pa yung isa? Yung naghahanap ay makakasumpong. Dagdagan natin. Yung naghihintay ay madadatnan. Amen. Yung naghihintay sa Panginoon, sa inyong bahay, sa pag-iisa, sa pananalangin, sa pagbubulay, sa pagbabasa, naghihintay ng Panginoon ay magpaunawa, bibigyan ka ng kaunawaan. Alam nyo, isa sa mahirap sa mga manggagawa, yung magkaroon ng inspirasyon, totoo yan. Sabi nga ni Brother Alex, napakahirap mga kapatid. Minsan sa pagbabasa namin, talagang bilang tao, nababagot din kami. Na-irritates yung laman. Lalo na kung nag-aaral ka na mainit, at tagal mo nang nagbabasa, pero 3 araw ka nang nagbabasa, wala pa rin inspirasyon. Kung minsan, talagang napakahirap para sa amin. At kung wala lang ang biyaya ng Diyos. Well, ako natutunan ko habang walang inspirasyon, lalo akong nagpapakumbaba sa Panginoon. Lalo kong pinalulungkot yung aking espiritu na alam ko there is something wrong sa akin. At kapag naibaba ko ng aking sarili sa Panginoon, napakasarap kapag siya'y dumating. Amen. Na nangungusap. Alam nyo, huwag kayong dumipende sa emosyon ninyo. Kasi ang emosyon natin, hindi ito mapagkakatiwalaan. Dahil kung mananalangin tayo sa Panginoon na nakadepende sa emosyon, baka sa 1 linggo, 1 beses lang kayo manalangin. Alam nyo, napakasarap na panalangin mga kapatid, sa panahon na tila ba ayaw nyong manalangin. Sa panahon na tila ba wala kayong ganang manalangin, labanan nyo yung ganong uri ng damdamin. Sa panahon na tila ba tinatamad kayong manalangin, alam nyo sa inyong kaisipan at sa inyong puso na kailangan mong manalangin. Pero yung laman mo hindi nagpapasakop, yung laman mo pagod, gusto mo nang matulog, huwag kang papayag, labanan mo yon. Sapagkat makalipas ang ilang mga oras, ilang sandali, kahit nga umabot ka ng madaling araw sa pananalangin, kapag wala pang pangungusap ang Panginoon, magtiis ka na maghintay sa Kanyang pangungusap. Na maghintay sa kaginhawaang hatid ng Kanyang Espiritu. Amen. Diba sabi ko nga sa inyo, ako kapag nanalangin ako ilang beses mga kapatid, yung unang panalangin ko na wala sa emosyon, basta alam ko sa isip ko, sa puso ko na kailangan kong manalangin. Mananalangin ako in knowledge, in understanding, na hindi ko nadarama, na wala akong nadarama. Amen, Lord. Tapos bulay-bulay ako, I am not satisfied sa prayer ko, babangon ulit ako. Mananalangin ulit ako. Hindi ako kontentong hindi ko naranasan ang lamig, ang refreshing ng Espiritu ng ating Panginoon. So, kung nais nating maranasan ng Panginoon, mga kapatid, at lalong-lalo na ang nalalapit na pag-agaw na ating pinakahintay, matuto tayong magtiis, maghintay sa Panginoon na mayroong katahimikan. Ibig sabihin, no murmurings. Marami sa mga Hudyo na hindi po nakapasok sa Promised Land because of their murmurings. Hindi po nila napigilan ang kanilang mga puso't labi
na magsalita ng mga bagay na negatibo, ng mga pag-give up, pagsuko, at hindi na yon na napaglabanan. So kung tayo man ay pinanghihinaan, mga kapatid, kung maraming tiisin, magpatuloy tayo sa Panginoong Diyos na mayroong paghihintay na nasa katahimikan. Isang araw, hallelujah, ang ating mga labi ay mapupuno ng mga pagpupuri sa Panginoong Diyos na wala ng katapusan. A time to silence and there is a time to speak. Amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid. So ulitin ko lang, halos maglilimang 400 na po ang ating paghihintay. Another for awareness. Bago naranasan ang first coming ng ating Panginoon, 400 years ang pagitan. 400 years. According to the history, according to the prophet, sa mga theologians, yung timeline, 400 years bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo. Then from 33 AD, kung limang 400, mga kapatid, kung limang 400, kasi more than 400 na tayo. Well, sa akin lang naman pag-calculate, kapag limang 400, mas matagal tayo mga Gentiles. Halos 400 yung paghihintay natin. Kapag 400, that is 2,000 years. At ang 2,000 years, kagaya ng ating pag-aaral, ang paghahari ng Panginoon para sa Israel at para kasama natin siyang maghari, that is 2033. That's for awareness. Hindi yan prediction, hindi yan hula, yan ay pag-aaral lang natin na pwedeng ang Diyos ang higit na magpaunawa sa atin sa mga bagay na yan. According to the calendar that we have, malapit na tayo sa ikalimang 400. Mula nang mangako ang Panginoon na muli siyang babalik. So, there is something sa number 5. Biyaya. Diba? Biyaya. 400 ang ibinigay sa Gentiles. So, kung yan ay hindi nagkataon, kung yan ay timeline ng Diyos na inonor niya ang kalendaryo na meron tayo, so be it. Kung hindi man, Lord, maghihintay kami sa iyo. Kailan ka man po dumating? Amen. Tayong lahat ay magsitayo, mga kapatid ko. Ating palakpakan ng ating Panginoon. So oras na para mag-ingay. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ng ating Panginoon dahil sa kanyang mga salita na ating napakinggan, mga kapatid. Pwede ba tayong umawit ng isang awit? Awitin natin yung ano ba yung title ng Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Kami katagpuin. Narito? Kami katagpuin. Kami katagpuin. Awitin natin yan. Sino sa atin dito ang nais maranasan ng Panginoon? Amen. Kung hindi man natin siya maranasan ngayong gabi, naranasan natin ang kanyang salita. Kung hindi man natin siya tila ba maranasan with our emotions. Dahil pagod tayo, confused tayo sa mga narinig natin. Well, pag uwi nyo sa inyong mga bahay, magbulay-bulay kayo sa inyong mga napakinggan, manalangin kayo, then kung magtitiis kayo, maghihintay sa presensya ng Panginoon, sa kanyang pangungusap, mararanasan nyo yan. Amen. Hallelujah. Narito kami, Panginoong Diyos, nais na magpakumbaba, patuloy na nagpapakumbaba sa iyo. Nais naming maranasan ang iyong kapangyarihan at mamalas, O Lord, ang iyong kaluwalhatian. Lord, turuan mo kami at tulungan na kaya ng aming napakinggan sa gabing ito, matutunan namin ang kagandahan at kapangyarihan ng pananahimik, Lord. At kung kami man ay magsasalita at mag-iingay, ito'y dahil para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong pangalan. Lord, tunay ang aming mga bibig ay punong-puno ng mga tigatibong salita na lumalabas. Murmurings, paninibugho, galit, puot, mga makamundong bagay na panglupa, trabaho, pag-aaral, pamilya. At tila po ba
kakaunti ang mga salitang lumalabas sa aming labi para purihin ka, para luwalhatiin ka, para kausapin ka. Lord, forgive us. At turuan mo po ang bawat isa sa amin. Tulungan mo po ang bawat isa na manahimik, Panginoong Diyos. Na sa pananahimik na ito ay hinahanap ang iyong presensya, Panginoong Diyos, ang iyong paggawa. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Lord. Ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na nakikilala namin. Hinahanap, yes, O Lord, kariktan ng iyong mukha. Yes, Lord. Hallelujah. At sa himig na hain aming dalangin, kami katagpuin. Ipamalas mo, paranas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Amen, Lord. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kalmay mapuspos ng lubusan. At sa Lord, ito ang aming dalangin. Patuloy na dalangin sa iyo. Hallelujah. Ito ang aming dalangin, Lord. Ito ang aming nasa. Yes, O Lord. Isang pa, mga kapatid. Verse. Hallelujah. Narito kami na nagpapakumbaba. Yes, Lord God. Sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha. Hallelujah. Sumasamo sa iyong pagkilos. Hallelujah. At sa himig na hain aming dalangin. Hallelujah. Kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ito ang aming dalangin, Lord. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian hanggang ang aming kaluway mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Hallelujah. Tunay, napakadakila ng ating Diyos, mga kapatid. Ito ang ating panalangin. Ito ang patuloy nating idalangin sa Diyos, sapagkat ito ang kailangan natin. Ang tunay na pagkilos ng Diyos sa ating panahon, sa ating pagtitipon, hindi lamang sa atin, mga kapatid, kundi sa bawat bahagi ng mga iglesia, mga mananampalataya all around the world. Alam ko na may
gagawin ng Diyos sa mga huling araw na ito. Patuloy lamang tayong maghintay. Patuloy lamang tayong umasa. At matutunan nawa natin, mga mahal kong kapatid, yung itinuro ng Panginoon sa atin sa gabing ito, na mayroong kagandahan at mayroong kapangyarihang umiiral sa panahon ng pananahimik. In general, sa buhay natin, kung nais nating may mga taong maabot, ang mga mahal natin sa buhay ay ating maabot, bago kayo mag-share sa kanila, bago kayo magsalita ng anuman sa kanila, dumaan muna kayo sa pananahimik, sa panalangin. Pagbubulay na ang Diyos ang kausap ninyo. Be in silence in prayer. Talk to the Lord personally. Read His Word, meditate upon His Word, mga kapatid. Then kapag ang kagalakan at kasiyahan, kaunawaan ay nilagay ng Panginoon sa inyong puso, dadalhin kayo ng Panginoon sa mga mahal niyo sa buhay na nais niyong maabot. Ito ang kailangan natin sa mga huling araw na ito. Mga mananampalataya, nakakilala natin, iglesyang mga dati nating kasama, napakaraming iglesia, mga kapatid, mga mananampalataya. Nais ng Panginoon na manahimik po pala tayo. At ang kausapin natin ay siya. In prayer, in prayer, in prayer. May the Lord forgive us kung minsan nagiging mapangahas tayo. Ako personally, ang dami kong realization sa paksang ito, mga kapatid. I ask the Lord for forgiveness. At alam ko, lahat tayo, kung minsan ay pabigla-bigla tayo sa mga desisyon natin at sa mga nasasabi natin. Let us pray. Let us humble ourselves unto the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Aming dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, sa gawain na itinakda para sa amin upang muling magkatipon. Hindi lamang sa ilalim ng bubungang ito, Panginoong Diyos, kundi sa ilalim ng iyong kapangyarihan, ng iyong kapamahalaan, Panginoon, sapagkat lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa iyong napakadakilang layunin. At nagpapasalamat kami sa gabing ito, sapagkat ang bawat isa sa amin ay nakaparito sa iyong gawain. Nabatid namin, Panginoong Diyos, na ito'y napakainam na bagay, napakapalad ng isang tao na ang kanyang mga paa ay dinadala sa iyong gawain, Panginoon. Ito'y biyaya, hallelujah, na ipinagkaloob mo sa bawat isa, nakasumpong ng biyaya. At nagpapasalamat kami, Panginoong Diyos, sa gabing ito, sapagkat muli namin napakinggan ang iyong mga salita. Lord, ako bilang iyong lingkod sa aking pagbubulay sa paksang ito, sa aking pag-aaral, Panginoon, sa ilang mga oras araw, na ilinagay mo ang inspirasyon ng paksang ito. Alam mo sa aking sarili, Panginoong Diyos, na mayroong mga pag-aagam-agam, sapagkat lalong-lalo na sa mga kababaihan, at tila po ba mayroong hindi pantay na pagtrato at gampanin na naiatang sa kanila. Ngunit kagaya ng aking dalangin sa iyo, Lord, ipinagkakatiwala ko ang mga bagay na ito sa iyo. Ang sa akin, Lord, na ipinabot mo sa sukat na ipinagkaloob mo. Kung ito man ay ayon sa iyong kalooban, Panginoong Diyos, ito'y lalong pang pag-ibayuhin at pagningasin, hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng aking mga kapatid at sa bawat aabutin ng iyong salita, na merong kagandahan at kapangyarihan sa pananahimik, sa pagpapasakop ng mga kababaihan. Nanawa, Lord, tulungan mo po ang aming mga kapatid na ito, nang makita sa kanila ay kahinahunan, kahinhinan, pagpapasakop, Panginoong Diyos, sa mga dalaga, sa kanilang mga magulang, sa mga asawa, sa kanilang mga asawang lalaki. Tulungan mo po sila, Panginoon, na magkaroon ng kagaya na sinabi ni Pedro, a quiet spirit, Lord, na kung saan ang nilalaman ng kanilang puso, kung meron mang silang mga salitang bibitawan, ay encouragement para sa kanilang pamilya, pagtuturo para sa kanilang mga anak, ang mga batang paslit. Lord, patnubayan niyo po at tulungan ang mga nanay, ang mga kabataang babae na nandito, na kung magagamit man po ang kanilang mga bibig ay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. May mga taong nangangailangan, Panginoong Diyos, sa kanila. Magiging epektibo ang kanilang ministry, ang kanilang buhay sa kanilang ginagampanan kung natutunan nilang magpasakop
hallelujah, magbulay, manalangin sa iyo, Panginoong Diyos, na sa kanilang mga pag-iisa ay hinahanap ang iyong presensya, Panginoon, at ang kasagutan ng mga bagay na kanilang idinudulog sa iyo. Lord, alam ko, hindi lamang ito para sa mga sisters, kundi para din po sa mga kabataang lalaki at sa mga kalalakihan na nandito, Panginoong Diyos. Kami kung minsan ay pabigla-bigla din po kami sa aming mga nasasabi. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng ito. Turuan mo kami at tulungan, Lord, na magkaroon ng mahinahon, hallelujah, na kaisipan, pusong kalmado, na mayroong pagkaunawa at pagkakilala sa iyong salita. Na kagaya ng sinabi ni Haring Solomon, ang isang taong may pangunawa ay pinapakaunti niya ang kanyang mga salita. Na hindi siya nagsasalita sa lahat ng panahon, kundi nasa pananahimik. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Sa aming mga kalalakihan, Lord, kapag hindi kami nakapagsalita sa panahon na may nagsasabi sa amin ng mga bagay na hindi tama, hindi namin napigilan ang aming sarili. Pag may mga bagay kaming nakikita at naririnig na hindi tama, ayon sa aming pagkaunawa, hindi namin mapigilan ang aming sarili na maghimutok, Lord, na magsalita. Tila po ba kung minsan natatapakan ang aming mga pride, ang mga ego. Pero Lord, nawa tulungan mo po ang bawat isa sa amin na masumpungan lalo ang bawat isa sa kapakumbabaan sa iyong paanan. Na matuto kaming manahimik, lalong-lalo sa panahon ito, na wala kaming taglay, na nakapuspusan ng kapangyarihan at kapamahalaan mula sa iyo. Lahat kami ay umaasa lamang sa iyo, dakilang Diyos. Lord, tulungan mo po ang bawat isa sa amin, sapagkat wala kaming karapatan na humatol sa kanino man o magsabi ng anuman sa mga kapatid, sa mga mananampalataya, sa mga iglesia, kung sino ang maliligtas, kung sino ang tunay at totoo, sa mga ngaral na aming nakilala, sa mga ngaral sa iba't ibang tako, sa mga mananampalataya. Dahil sa sistema na aming kinagistaan at kinamulatan at kinaroroonan ngayon, ang aming mga puso, Panginoong Diyos, ang aming mga kaisipan ay may mga bagay na hindi tama. Pero salamat sa gabing ito, nawa, Panginoon, hindi lamang ito isang paksa na aming napakinggan, kundi humimlay nawa ito, Lord, sa aming mga puso. Bulayin namin ito, Panginoon, at may apply namin sa aming mga buhay. Sa tulong mo, Panginoong Diyos, sa patuloy na pagpapaalaala mo sa amin at pagtitiis sa amin at pagtutuwid sa amin, mararanasan namin ang mga bagay na ito na ayon sa iyong kalooban. Lord, kung nagkulang man ang iyong lingkod, ipatawad mo. Kung naglabis, ipatawad mo. At kung ang aking mga kapatid sa kanilang pakikinig ay may pagkukulang at paglabis, ipatawad mo po sa bawat isa amin. Patuloy kaming nangangailangan ng iyong pangunguna, Panginoong Diyos, ng iyong pangungusap. Ikaw po ang patuloy na maghayag sa amin ng iyong kalooban at pagpaunawa sa amin ng iyong mga salita. Sa gabing ito, Panginoon, dalangin ko ang paksang ito ay makatulong lamang po sa aking mga kapatid to encourage them na may pamuhay, ang isang mainam na pamumuhay na ayon sa iyong kalooban, na makitaan ng kahinahunan, ng kabaitan, ng pagpapasakop, ng kapayapaan, ng kaayusan ang bawat isa sa amin. At kung kami man ay dadalhin mo, Panginoong Diyos, sa pagsasalita, ay para lamang sa kapurihan at kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Lord, maraming salamat. Sa iyo ko po patuloy na pinagkakatiwala ang lahat, Panginoong Diyos, ang gawain sa dakong ito at ang mga kapatiran, Panginoon. Lord, maraming salamat. And we bring back to you all the glory and honor and praise, Lord. And we ask all these things in prayer. In the mighty name of you, our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. And amen. Ating palakpakan ng ating Panginoon, mga kapatid.